Magandang araw, Felicians! Ako si Ginang Marian T. Pallartina, guro sa Filipino Night. Alam ko kayo handa ng makarinig at matuto ng mga bagong kaalaman. Sa video nito ay ating kikilalanin ang mga tauhan sa nobelang Noli Me Tangere. At pag-aaralan din natin ang tamang paggamit ng pang-uri sa pagbibigay katangian sa mga tauhan. Inaasahan din na kayo ay makasusulat ng isang makabuluhan at masining na monologo tungkol sa napiling tauhan sa nobela. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share, at i-hit ang notification bell para sa ating iba pang video lessons. Handa ka na ba? Tara na at tayo'y mag-aral. Mga tauhan ng Noli Me Tangere. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang kahalagahan ng bawat tauhan sa nobela. Pangalawa, naisusulat ang isang makahulugan at masining na monologo tungkol sa isang piling tauhan. Pangatlo, nagagamit ang tamang pang-uri sa pagbibigay katangian. Makikita sa mga tauhang nilikha ni Dr. Jose Rizal ang mga katangian ng mga Pilipino at Kastila noong kanyang kapanahunan. Ibinatay niya ang mga tauhan sa Noli Me Tangere sa mga taong nakapaligid sa kanya, kaya't masasabing ang nobela ay may bahid ng katotohanan. Handa ka na bang makilala ang mga tauhan sa Noli Me Tangere? Juan Crisostomo Ibarra, pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere. Binatang nag-aral sa Europa at nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra. Kababata at kasintahan ni Maria Clara. Nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng bayan ng San Diego. Maria Clara, mayuming kasintahan ni Crisostomo, mutya ng San Diego, isang mapagmahal at masunuri na anak sa kanyang mga magulang. Sisa, isang masintahing ina na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng asawang pabaya at malupit, ina ni na Crispin at Basilio. Elias, bangkero at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin nito. Isang tulisan o kalaban ng batas, siya ang nagligtas kay Ibarra mula sa kulungan kahit buhay ang kapalit. Padre Damaso, paring Franciscano, dating pari sa San Diego, subalit ipinatapon sa ibang parokya. Nagparatang ng erehe at pilibostero kay Don Rafael Ibarra, tunay na ama ni Maria Clara. Teniente Guevara, isang matapat na tenyente ng mga Gwardiya Sibil na nagsalaysay kay Ibarra ng tungkol sa kasawiang sinapit ng kanyang ama. Don Anastasio, maalam na matandang tagapayo ng marurunong sa bayan ng San Diego.
kilala sa tawag na pilosopong Tasyo ng mga may pinag-aralan, ngunit Tasyong baliw ang tanyag sa kanya ng mga taong walang pinag-aralan. Kapitan Tiago, isang mangangalakal na taga Binondo, ama-amahan ni Maria Clara, kilala bilang mapagbigay sa kapwa. Kapitan General, pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, lumakad na maalisan ng pagka-ekskomunyon si Ibarra. Alperes, matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego, ang pinuno ng Guardia Sibil at asawa ni Doña Consolacion. Padre Salvi, kurang pumalit kay Padre Damaso, nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara. Crispin at Basilio, ang mga sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan. Si Crispin ang bunsong anak ni Sisa na napagbintangang nagnakaw ng 2 onsa. Si Basilio ang panganay na anak ni Sisa. Doña Victorina, babaeng nagpapanggap na mistisang Kastila, kung kaya't abot-abot ang kolorete sa muka at maling pagkakastila. Kaya niyo na bang kilalanin ang mga tauhan sa nobela at ibigay ang kanilang katangian? Halika talakayin natin ang pang-uri. Ano ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang nagsasaad ng katangian o uri ng tao, hayop, bagay, lunan, at iba pa na tinutukoy ng pangalan o panghalip na kasama nito sa loob ng pangungusap. Ang pang-uri ang nagsasaad ng katangian o mga salitang naglalarawan. Maaari itong salitang ugat at panlaping makauri. Halimbawa, panglarawan, masipag, pula, maganda, bilog, pamilang, marami, pangalawa, kalahati, buo. Ngayon naman ay narito ang inyong gawain. Pumili ng mga mahalagang tauhan sa nobelang Noli Me Tangere at ibigay ang kanilang katangian gamit ang tamang pang-uri. Halimbawa, ang inyong napili ay si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra ay may katangian na maginoo, matalino at mapagmahal. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin ang mahalagang tanong upang mas maunawaan ninyo ang inyong natutunan sa mga tauhan sa Noli Me Tangere. Una, sino sa mga tauhan sa nobela ang nakapukaw sa iyong pansin? Ano kaya ang maaaring naging kinahinatnan nila sa nobela? Pangalawa, sino sa mga tauhan ang mayahalin tulad ninyo sa kasalukuyang panahon? Pangatlo, makatotohanan ba ang tauhang nilikha ni Rizal sa nobela? Maaaring ang inyong mga kasagutan ay magiging iba-iba. Halimbawa, sa unang tanong, sino sa mga tauhan sa nobela ang nakapukaw sa iyong pansin? Ang iyong sagot ay si Crisostomo Ibarra. Sapagkat si Crisostomo Ibarra ay isang taong maginoo, mabait, at mapagmahal sa kanyang mga magulang, maging sa kapwa. Binabati ko kayo sa inyong mga kasagutan. Kayo ay mahuhusay. Bilang takdang aralin, pumili ng tauhan sa nobela
na maaari ninyong iportray. Sumulat ng isang makahulugan at masining na monologo ng napiling tauhan. Narito ang pamantayan. Orihinalidad, 10 puntos. Masining at makahulugan, 10 puntos. Kabuuan, 20 puntos. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin na magiging gabay ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan na ang isang tao ay napikilala sa kanyang iniisip, sa kanyang sinasalita at ginagawa. Muli, ako si Ginang Mary Ann T. Palyartuna, guro sa Filipino 9. Hanggang sa muling pagkatuto, paalam!